Nako, eto, baka susunod nating tatalakayin, mga bossing, mag-init ang ulo ng idol ninyo. O eto, di ba? Sabi dito, mga kababayan, si Trump at si Xi Jinping pinag-usapan ang fentanyl, ang TikTok at iba pa, no? Puntahan muna natin yung TikTok. Madaming nagsasabi at madaming bali-balita na yung TikTok daw kumbaga ipagbabawal muna sa Estados Unidos. Kanina pagdating namin dito, siguro mga 2 oras yata makalipas, nag-scroll pa ako sa TikTok Gumagana pa no? Pero pagka siguro mga 30 minuto simula ngayon wala na yung TikTok. Ayan Ayan, kung makikita nyo, ayan. Sabi dito, sorry, TikTok isn't available right now sa Estados Unidos. Wala na. Hindi mo na siya ma-scroll. Ang nakasulat dito, a law banning TikTok has been enacted in the US. Unfortunately, that means you cannot use or you can't use TikTok for now dito sa Estados Unidos. No, we are fortunate that President Trump has indicated that he will work with us on a solution to reinstate TikTok once he take office. Kung dito mga kababayan, no? Ang Estados Unidos, makaamoy lang sila. Lalo na yan si Trump. Makaamoy lang na etong application na to kumukuha ng impormasyon to sa aking mga kababayan, sa mga puti, sa mga Amerikano, sa mga no? Pag sinabi niyan, tigil, tapos. Wala nang magiging TikTok. Yun na po talaga yun. Which is ayan nangyari mga kababayan. No? Ban po ang TikTok ngayon dito sa Estados Unidos, mga bossing. Yung nakikita nila, pag nakikita nila na, nako, banta to sa seguridad ng Amerika. Instant, mga bossing, ban agad. Sa atin, mga kababayan, kung natatandaan nyo, dun sa National Security Council, naalala nyo yun? Di ba, National Security Council, meron silang tinanggal dun. No? Meron silang tinanggal, which is ang vice-presidente, na nagtatanong, bakit nyo ako tinanggal? Ano na ba yung mga nagawa nyo dyan? Ano na ba yung mga naging agenda nyo? O yung mga programang nagawa nyo dyan? Ngayon, mga bossing, mukhang hindi naman pinansin ng ating presidente. Mga boss, kasi humihiling ang ating vice Within 24 hours, dapat pasahan nyo ko, isubmit nyo sa akin kung ano na yung mga napagmitingan ninyo, yung mga minutes of the meeting ninyo diyan sa National Security Council. Sa tingin nyo po ba pagbibigyan? At sa tingin nyo po ba ibibigay ng ating Pangulo o nung National Security Council National Security Council kay BP Sara yun? Hindi mga bossing. Bakit? Kasi miski tayo mga boss, mga simpleng mamamayan, simpleng tao ng Pilipinas alam natin kung gaano sila kadikit sa China, mga kababayan. Kung gaano sila ka-best friend do sa China. Ibalik natin yung paghingi natin sa ating vice-presidente ng komento tungkol sa West Philippine Sea. Di ba hindi makasagot? Di ba hindi man lang siya makapagsabi na, ako, sasamahan ko ang mamamayang Pilipino sa paglaban para manatili ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Yun lang naman ang gusto natin marinig. Di ba wala? Hindi maibuka yung bibig. Bakit baka magalit yung mga best friend nila. Lalo na yung best friend ni dating Pangulong Duterte na si Xi Jinping. Kala ko ba may usapan na tayo nung ikaw ay nanunungkulan? Akala ko ba kaya mo kami ipagtanggol et cetera, et cetera. Di ba? So ngayon, mga bossing, alam natin na ganung kadikit ang mga Duterte. Kaya
Di ba? Estados Unidos. Banta sa amin yan. Kinukuha ang mga impormasyon ng mga kababayan ko. Ng TikTok na yan. Tigil. Ganon din ho, mga kababayan. No? Sa seguridad o sa National Security Council ng Pilipinas. So, alam na, baka iba to yung impormasyon ng Pilipinas doon sa mga in-check, pasensya na, aalisin ka na namin. Hindi ka na namin pagtitiwalaan. Ganun kasimple ho yun, mga bossing. Baka mamaya, ikaw pa yung mag-send dyan, ikaw pa yung, ganito ang mga plano ng Pilipinas, no? Para mapanatili ang West Philippines sa kanila. Si BP pa ang nagsabi, ano? Di kawawa naman ho tayo. Kawawa naman tayong mamamayang Pilipino. Yung ipinaglaban ho ng ating mga bayani, mawawala lang. Dahil nakita nyo naman po ang intensyon ng China, mga kababayan. Inuunti-unti ho tayo. Diba? Yung mga barko nila nasaan? Pumapasok sa loob ng ano natin, iisi. Lumalagpas ho sila. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, mga helicopter may helicopter na lumagpas po doon sa border ng Pilipinas. Talagang pumasok sa loob. Kumbaga, sabi niya, wala naman silang mapapala dyan. Sandkay lang yan. Mga bato-bato lang yan. Hindi po yun no? Kasi kapag kahinayaan lang ho natin, mga kababayan, yung lumagpas sila, okay lang yan. Bato-bato lang naman yung nandyan Sandkay lang naman yan Di ba? Ang gagawin niya, susunod, papasok at papasok. Hindi tayo pinapansin. Hindi tayo sinisita. Hanggang sa susunod hanggang Metro Manila, pumapasok na yung helicopter nila. Mga kababayan. Kaya, magtataka pa ba tayo sa National Security Council, no? Sa pangunguna ng ating presidente, kung si BP Sara tanggalin doon. Pangalawa, ayan nakikita nyo, fentanyl. Baka alisin na din ho yan, baka ipagbawal na din po yan at bawasan na yung, kumbaga, fentanyl, mga bossing. Baka may magalit niyan. Di ba? Baka may magwala ho niyan, mga bossing. Meron ho tayong mga politiko na naka-rely sa fentanyl ho, mga kababayan. Di ba? Diyan, sige, ilagay nyo dyan sa comment section kung sino yung naiisip nyo na naka-ano dyan, naka-rely dyan sa fentanyl. Sabi ni Mark Kinjo, ako yun. Naunang nag-comment bago mag-like. Ganyan dapat tanggalin din dito para sa seguridad ng ating bansa. Ulitin ko baka sabihin nyo fake news yung tungkol sa TikTok. Ayan, hindi nawawala sa cellphone ko. Ayan. Nagre-reflect kasi. Paano ba? Ayan. Nakasulat dyan, sorry, TikTok isn't available right now. Baka sa susunod, bawal na din ho yung fentanyl. Mahigpit na ipagbabawal na. Hindi na pwedeng gamitin yung fentanyl. Aray, masakit ho yan, mga bossy. Sabi ni Burns Channel, alam ninyo, noong 1973 hanggang 1976, wala ni isang bansa ang nakakapasok sa karagatan natin dahil kinakanyon sila ng matandang Marcos noon. Kaya tingnan nyo, mga boss, hawig na hawig po. Siyempre, anak di ba? Yung paglaban po, para sa karapatan natin sa West Philippine Sea, yun po ang ginagawa ng Presidente Marcos. Yun po ang ginagawa. Ngayon, ang isinisigaw ho ng mga DDS, mga bossing, naku, tingnan nyo si Marcos. Yari kayo dyan, isinusuong tayo sa digmaan. Ibinabala tayo sa digmaan. Samantalang, ang ginagawa lang naman po, mga kababayan, ng ating Pangulo, ipagtanggol lang ang ating karapatan. Walang masakop ni katiting sa ating mga karapatan o sa ating mga isla na yan. Na
ipinagtanggulo ng ating mga ninuno, mga kababayan. Di ho ba? Nagbuwi sila ng buhay para ho dyan. No? Tapos etong mga DDS, sasabihin, naku hindi na natin mababawi yan. Dahil lang po sa pagiging idolo nila, si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Hahayaan na lang natin. No? Ang mangyayari ho niyan, mga boss, baka ho sa susunod na mga henerasyon, kung papabayaan lang, or kung Duterte pa ang nakaupo ngayon, nako, baka simut na ho yan, no? Yung mga isla diyan sa West Philippine Sea. O, di ho ba? Siyempre, patuloy lang yung pagiging aso sunod-sunuran ho Ganon, di ba? Mabuti ho, mga kababayan, at itinulot ng Diyos na Presidente si BBM at Vice Presidente lang si Inday Sara Duterte. Isa pa ho mga kababayan. Baka nga ho yung pagiging Vice Presidente ni Inday pagkakasagip sa atin yun no? Pagkakasagip po sa bansang Pilipinas. Imagine niyo na lang ho, mga bossing, kung hindi naging spare tire, no? Ang Vice Presidente. Nako. Yari, wala tayong ideya na ganun lang pala yung kakayanan niya sa pamumuno sa Pilipinas. Di ho ba, mga bossing? Kaya magandang bagay na din ho, nasubukan natin ang Vice Presidente na maging Vice Presidente muna. Malaman natin kung ano talaga yung kakayahan niya. Wala palang kakayahan. Wala palang kakayahan. Mga bossing? Tapos, ang lakas ng loob nila. 2 bilyon! Penging budget, 2 bilyon! Di ho ba, mga bossing? Tapos, doon pala sa 2 bilyon na hinihinging pondo, 1.3 bilyon ang sobra, ang lagpas, mga bossing. Paano na ho yun? Di ho ba?